Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So hindi naman lingid sa karamihan na isa talagang napakalakas na nilalang ang former 3 World Division Champion na si Cuadro Alas Jonriel Casimero. Bukod sa wala pang nakakapantay sa kanyang lakas at angas sa ibabaw ng boxing ring, meron pa siyang talento na hindi alam ng karamihan. Ito ay ang pagiging bibo, at epektibong teknik niya para mapansin ng karamihan at ng kanyang hinahamon. Ito ay ang walang kapantay niyang tinatawag na English angas na pananalita na sinasadya niyang gawin. Ito ay isang paraan para makakuha ng atensyon at magdudulot ng kabang-abang pagdating sa kanyang laban. Kaya ito, pakinggan natin ang pamamaraan ng former 3 World Division Champion na si Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero na tinatawag na English angas na pananalita. Alright. You know what I mean? Yeah. He Yeah. would have knocked out a Noe today, Micah, Yeah. Rigondeaux, Micah, yeah. anybody. All of them. I'm worried. Duke Micah, because Duke Micah, my mind is unsa na pre ka ng fucking English, man. He's doing good. Uh, One last question for you. Do you think, I know he has a fight coming up against Jason Maloney, of course. If he wins that fight, do you think yeah, easy Melone, yeah, easy, yeah. He fight Jason Maloney me, but I don't fight him because I know that's easy for me because I want Inoue, but you know Inoue he fight the Jason Maloney. That easy, man. but if he wins, do you think your fight can be put back together? Hey, Yeah. the champ's right here. He's always here. Noe's the one that ran away this I'm- time. They didn't want to fight whatever it was, the date we had coming up. They picked Maloney, an easy target. They could have took Casimero. Yeah. They didn't take him. Yeah. So Casimero's here for Rigondeaux. He's here for Neary. He's here for Noe. Any of them. You saw the monster. Come on, This is man. the monster. Show you The real work monster, that. baby. A good fighter because that's undefeated. But you know, I'm not expect to knock him out. He knock him out in 3 rounds. You know, because I think that's a good fighter. Maybe he go 12 rounds then. You know, Okay. but I'm Uh, la- surprised. Okay. Last question. Have you been over here in the States all this time since you came over for the earlier fight? Have you been in the United States? Nakanhingil ba ka sa Amerika on earlier fight? Yeah. Yeah. Sorry lang, di kang ganito. Maybe if Manny Pacquiao he train here in the Los Angeles or Las Vegas, I go together. He work hard. We work training. Boss Manny Pacquiao. You know, he come Las Vegas, then he back Philippines, but come, you know, if I fight, he come in Las Vegas, then training. Okay. Congratulations, man. Awesome fight. Thank you. Okay. Dagdag pa sa ating mga balita. Rachel Donaire papalag na, lalo ngang umiinit ang dalawang panig sa kampo ni Rachel Donaire at Diamond Sinson. Ayun nga sa live ni Cuadro Alas It's My Boy ay hinahamon nila si Rachel Donaire. Ano, Rachel? Atay na! Fight is on! Let's go! Fight is on! Fight is on! Why not? Sino ko, I promise. Tatalunin natin yan. Ay nako, pagka bunot ang talo ako. Pero ito dapat, like this. Rachel! Double minibet to. Ayon nga dito kay Rachel Donaire ay hindi niya umano kilala ang babaeng ito na nag-angas-angasan din dahil kasama niya ang sikat na angas ng Pinas. Nalulungkot nga daw siya rito dahil isang respetado at kagalang-galang na babae itong si Diamond, ngunit nagpapadala or nagpapauto-uto daw siya umano dito sa kampo ni Jonriel Casimero aka Angas ng Pinas Cuadro Alas. Pero ganun pa man ay hindi nga rito uurong si Rachel Donaire sa hamon, papalagan niya sa laban ng mixed martial arts or MMA itong si Diamond. Wala namang problema kung papalagan niya itong si Diamond dahil ipapakita lang dito ni Rachel na hindi rin siya basta-basta lang. Wala naman siyang personal na galit dito kay Diamond, ngunit dahil naghamon ito ay hindi niya ito uurungan dahil papalagan niya sa laban si Diamond para maipakita niya rin ang kanyang lakas pagdating sa pakikipaglaban. Kaya agad sila nag-email sa kampo ni Diamond para sumagot na tinatanggap niya ang hamon nito sa kanya. Nakasaad din sa email ni Rachel ang petsa kung kailan, venue glove at kung saang ringside. Ngunit hindi, parent sumasagot itong naghamon sa kanya na si Diamond. Ayon kay Rachel ay hindi niya alam kung bakit hinamon siya na maglaban sila, panay daw hamon itong si Diamond ng paulit-ulit, subalit dahil isa rin siyang mandirigma ay wala siyang nakikitang dahilan para hindi kumasa sa hamon ni Diamond,
kaya gusto na ni Rachel magpormahan na ng kontrata para matuloy na sa lalong madaling panahon ang laban nila, matira matibay and let the best women win. Para sa kaalaman ng lahat, si Rachel Donaire ay isang babaeng mandirigma, dahil isa itong amateur fighter sa mixed martial arts at taekwondo champion. Samantala itong si Diamond Sinson ay parang sa bunutan lang ang alam, hindi natin alam, dahil hindi naman siguro maghahamon si Diamond Sinson kung wala rin siyang alam pagdating sa pakikipaglaban. Isa rin si Rachel Donaire sa membro ng US National Team or UNT. Dahil sa balitang ito ay hindi ikinatuwa ng WBC Bantamweight Champion na si Nonito Donaire aka the Filipino Flash. Sa tingin nyo guys, matutuloy kaya ang laban Rachel Donaire kontra Diamond Sinson? Sino kaya ang mananaig, ang naghamon ba or ang hinamon? Just comment down below. Thank you so much for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV saying peace, love and good vibes lang tayo lagi. Okay, alright.